May 40 minuto pa. Nagsimula na ang misyon. Siyempre, ang mga bulaklak ay namumukadkad. Lahat ito ay mga eksena mula sa panahon ng Republika. Sino? Pumunta ka upang makinig sa dula. Hindi na trigger ang salamin. Ito ay hindi natitirang alaala. Ito ay isang bagay na tunay na umiiral. Ngunit hindi rin ito isang buhay na tao. Hindi siya humihinga. Walang pag-angat sa kanyang dibdib. At ang kanyang mga paa ay nakasabit sa ibabaw ng lupa. Ikaw ay si Yulan. Ilang taon na. Ilang taon nang walang nakakaalala sa akin. Huwag kang matakot. Gusto ko lang sanang kumanta ulit. Maaari mo bang pakinggan akong kumanta? Kung hindi ko pakinggan, hindi pakinggan. Bakit? Masama ba ang aking palabas? Noong araw, tinanggap ako ng lahat. Bakit walang nakikinig ngayon? Nakikinig ako sa'yo, umaawit ako. Ito ang mga manonood na nasunog dito. Bakit hindi ka pumapalakpak? Hindi sapat ang kasiyahan. Noong mga panahong iyon, puno ang palakpakan. Ngayon, ikaw na lang ang nandito. Kailangan mo ng mas maraming manonood. Maaari kitang tulungan maghanap. Saan tayo hahanap? Sa labas. Pero sarado ang sinehan ngayon. Hindi ako makakalabas. Maaari mo bang buksan ang pinto? Gusto mo akong lokohin para buksan ang pinto. At pagkatapos ay tumakas. Ngunit tama ang sinasabi mo. Kailangan ko ng mga manonood. Dahil nandito ka na. Manatili ka na. Maging manonood ko magpakailanman. Naglalakas loob kang saktan ako. Labas, labas. Hindi ko pa natatapos ang aking palabas. Yulan, kakanta ako mamaya. Sumama ka sa akin. Nabili ko na ang tiket sa bangka. Pupunta tayo sa Hong Kong. Pero ang tagapangasiwa, ano ang pakialam niya? Gusto mo bang magtagal dito at kumanta habang buhay? May mas malaki pang mundo sa labas. Hayaan mo akong mag-isip. Tara. Hindi aksidenteng nasunog si Bayulan. May nag-lock ng pinto ng teatro. Sinunog nila ang lahat ng tao. Bakit? Nagkaroon ng kasalanan ang may-ari ng teatro sa isang bagay na hindi dapat niyang ginulo. O hindi ito bagay. Tao ito. Alam kong nandyan ka. Lumabas ka. Hindi tayo makakalaban ng diretsyo. Masyadong malakas ang galit ni Yulan. Pero marahil ay pwede tayong makipag-usap. Bayulan, alam ko ang kwento mo. Hindi ka aksidenteng namatay. Sinasadya kang pinatay. Anong sinasabi mo? Nakita ko ang mga alaala mo bago ka namatay. Isang lalaking nakasuot ng suit. Pinilit kang sumama sa kanya. Ngunit hindi ka nakasama. Nagsimula nang magliyab ang sinehan. Nakasara ang pinto. Walang makakalabas. Talagang nakita mo. Nakita ko. Gusto mo bang maghiganti? Sabihin mo sa akin kung sino ang pumatay. Maaari kitang tulungan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino ang nagpasimula ng apoy. Gulo ang nangyari noong gabing iyon. Lahat ay tumatakbo. Ngunit nakita kong nakangiti ang guro. Guro Zhao. May-ari ng sinehan. Nakatayo siya sa ikalawang palapag. Nanonood habang nag-aapoy sa ibaba. Nakangiti. Akala ko noon ay nagkamali ako. Pero ngayon naisip ko. Siyang tiyak. Ayaw niya akong umalis. Sinabi niya na ako ang haligi ng teatro. Kung aalis ako, tapos na ang teatro.
Kaya mas pipiliin niyang sirain ang lahat kaysa hayaan akong umalis. May katwiran ang lohika. Ngunit parang hindi ito ganoon kadali. Isang may-ari ng sinehan ang nagpasya na umalis dahil sa haligi. Kaya't sinunog niya ang lahat ng tao. Sobrang labis iyon. May iba pa bang posibilidad? Hindi ko alam. Ang naaalala ko lang ay ito. 50 taon na akong nakabilanggo dito. Ulit-ulit na kumakanta. Ulit-ulit na kamatayan. Gusto kong umalis. Ngunit hindi ako makaalis. Nandyan pa ang aking mga buto sa ilalim ng sinehan. Hindi ako makaalis. Muli, mga buto. Kagaya ni Chen Xiulan. Ang mga labi ay nakulong at hindi makaalis ang kaluluwa. Nasaan ang mga labi? Sa ilalim ng entablado. Pagkatapos ng malaking apoy. Nakatago sa pundasyon ng muling itayo gamit ang semento. Gusto kong hukayin ito. Ngunit hindi ko maabot ang aktwal na bagay. Maaari mo ba akong tulungan? Ihuhukay ang aking mga labi. Maayos na ilibing. At saka makakaalis na ako. Ang pagtulong sa paghukay ng mga labi ay maaaring magdulot ng panganib. Ngunit kung hindi ako tutulong, hindi ako pakakawalan ni Yulan. At ang layunin ng misyon ay imbestigahan ang insidente sa Phantom ng teatro. Ang paghuhukay ng mga buto ay maaaring bahagi ng investigasyon. Sige, tutulungan kita. Pero kailangan mong tiyakin na hindi mo ako atakihin habang naghuhukay ako ng mga buto. At hindi mo rin ako papayagang atakihin ng iba. Sige, nangako ako pero mag-ingat ka. Hindi lang ako ang nandito sa sinehan. Anong ibig mong sabihin? Yung mga manonood, nakatagpo rin sila dito. Ngunit hindi nila alam. May dala silang galit. Kung magagalit sila, ang galit ng mga nasunog na tao, kung sabay-sabay silang magalit, hindi mo kayang isipin ang magiging resulta. Nasaan ang entablado? Sumunod ka sa akin. Sila ay pansamantalang natutulog, ngunit hindi ito magtatagal. Kailangan mong magmadali. Nandito na. May isang lihim na bahagi sa ilalim. Ginamit ito noon para itago ang mga mahahalagang bagay. Sa muling pagtatayo pagkatapos ng malaking sunog, nakita ng mga manggagawa ang aking mga labi. Natakot sila na magdulot ng gulo, kaya't itinapon nila ito sa madilim na sulok, at pagkatapos ay tinakpan ito ng semento. Kailangan ko ng mga kasangkapan. Nasa likuran. Bakit may 3 katawan? Hindi ko alam. Alam ko lang na nandito ako. Ang lalaking nakasuit ang nag-udyok sa'yo na umalis. Ang mga manggagawa ay maaaring ipinadala ni Zhao para patahimikin ka. Ngunit nagkaroon ng aksidente sa sunog. 3 tao ang namatay dito. Nandito rin siya. 50 taon. Akala ko'y siya'y nag-iisa sa pagtakas. Iniwan akong mag-isa sa kamatayan. Hindi ko alam na siya'y nasa tabi ko lang. Hindi kailanman umalis. Ano na ang gagawin ngayon? Kailangan bang hukayin ang 3 bangkay? Hukayin. Hukayin lahat. Hayaan silang makapagpahinga ng payapa. Ano ang gusto nilang gawin? Gusto rin nilang umalis. Ngunit wala ang kanilang mga labi dito. Nasa ibang bahagi ng teatro. Gusto nilang gamitin ang ating daan. Paano nila gagawin iyon? Pagsasama ng kaluluwa. Nakadikit sa buhay na tao. Umalis ka dito. Ikaw ang nag-iisang buhay na tao. Gamitin ang usok ng insenso. Lumabas ka sa likod na pintuan. Doon ay patungo sa likod ng teatro. At ikaw, haharangin ko sila. Tulungan mo akong ilibing tayong magkasama. Ang lalaking nakasuit ay si Chen Wenyuan. Siya ang aking minamahal. Ililibing tayong magkasama. Pakiusap. CJ. Tumakbo ka. Malapit nang magliwanag. Magpahinga ka na. Ito ay tungkol kay Yulan at Chen Wenyuan. Kaugnay ng mga kaugalian. Xiangxi, baryo ng Heishui. Pagsamba sa Diyos ng bundok. Nandito na ang lahat. Maaari nang umalis. Pumunta ako sa Nyang Village 3 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, para sa pagdodokumento ng kanilang ritual sa pagsamba sa Diyos ng bundok. Iyon ang pinakakumpletong seremonya ng Tujian na nakita ko. Mula sa paghahanda hanggang sa pagtatapos, umabot ito ng 7 araw. Bawat hakbang ay may mahigpit na mga alituntunin. Bakit nagkaroon ng problema pagkatapos noon? Hindi ko rin alam. Ang pagdodokumento noon ay naging maayos.
Pagkatapos ng seremonya, nagdaos pa ang nayon ng 3 araw na handaan. Pero noong bumalik ako sa sumunod na taon, lubos nang nagbago ang atmosfera. Ang mga tao sa nayon ay naging tahimik tungkol sa seremonya. Ayaw na nilang pag-usapan ito. Bukod pa rito, narinig ko na ang matandang pari na namuno sa seremonya, bago ang seremonya sa ika-2 taon, biglang namatay. Hindi alam ang sanhi ng kamatayan. Sabi ng mga taga-baryo, natural ang pagkamatay. Pero may mga nagsasabi na kinuha siya ng Diyos ng bundok. Hindi makakapasok ang sasakyan sa unahan. Kailangan ninyong maglakad. Sundan ninyo ang daang ito. Mga 2 oras at makikita na ang nayon. Tandaan, dapat makarating bago magdilim. Hindi ligtas sa bundok sa gabi. Mag-ingat kayong lahat, huwag mahuhuli. Malapit na tayo sa ilog. Nayon ang itim na tubig. Tinawag itong ganito dahil sa itim na ilog. Itim ang tubig ng ilog. May isang natatanging itim na mineral sa ilalim ng ilog. Ito ay sulat sa wikang Tudya. Ang nakasulat ay, ilog ng itim na tubig, mata at tainga ng Diyos ng bundok. Ang tatawid sa ilog ay kailangang manahimik. Anong ibig sabihin nito? Huwag makipag-usap habang tumatawid sa tulay. Itong ilog ay itinuturing na mata at tainga ng Diyos ng bundok. Anumang tunog ay maririnig ng Diyos ng bundok. Kung maingay, maaaring magalit ang Diyos ng bundok at magdala ng malas, pamahiin. Tulungan mo ako. Ano iyon kanina? Eksena ng ritual sa nakaraan. O isang pangitain. Shen Kinj. Anong nangyari? Wala. Walang anuman. Ano ang sinabi nila? Tanungin mo kami kung ano ang aming ginagawa. Nandito kami para magtala ng seremonya para sa Diyos ng bundok. Nakipag-usap na kami sa punong bayan. Ang bahay ng punong bayan ay yung pinakamalaking bahay na may mga poste. Lahat ng kabataan ay nagtatrabaho na sa labas. Bumabalik lang sila kapag may seremonya para sa Diyos ng bundok. Guruksu. Nandito ka na naman. Pasensya na, punong baryolong. Sila ang mga kasama ko. Nandito para i-record ang seremonya. Pumasok ka na. Iyan ang bato ng Diyosa ng bundok. Ang Diyos ng bundok na sinasamba ng barangay itim na tubig ay ang Diyosa ng leopard. Ayon sa alamat, siya ang nagbabantay sa kagubatang ito. Magsisimula ang seremonya sa susunod na araw. Maaari kayong manood. Maaari kayong magtala. Ngunit may ilang mga patakaran na dapat sundin. Sabihin mo, una, huwag lumabas sa gabi habang nasa seremonya. Lalo na mula alas 11 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga. Huwag na huwag lalabas ng tirahan. Pangalawa, huwag kumilos mag-isa. Dapat laging may kasama, kahit 2. Pangatlo, huwag lalapit sa altar sa likod ng bundok. Iyon ay bawal na lugar. Ika-4. Kung makarinig ng kakaibang tunog, o makakita ng kakaibang bagay, huwag magtanong, huwag magsalita. Magkunwaring hindi narinig, hindi nakita. Bakit? Kung gusto mong mabuhay at umalis, gawin mo ito. Huwag mag-alala, Ginoong Long. Naiintindihan namin ang mga patakaran. Hindi kami gagawa ng kalokohan. Nakaayos na ang aming matutuluyan. Nasa bahay ni Aksi ang ng barangay. May bakanting kwarto siya. Malinis din. Kung gusto nyo, pwede kayong kumain sa bahay ko. Maaari rin nilang ayusin ito. Xiao Wu. Dalhin mo sila sa tirahan. CJ. Narito na. 2 kwarto sa itaas. 1 kwarto para sa babae. Lahat ng kumot ay bago.
Kapag malamig sa gabi, tandaan mong magdagdag ng kumot. Magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi. Bukas, sisimulan na ang investigasyon. Ayon sa mga kinakailangan ng misyon, kailangan nating tiyakin na ligtas na matapos ang ritual. Kaya't unang-una, kailangan nating linawin. Ano talaga ang nangyari sa nakaraang 3 taon? Malinaw na ayaw ni Ginoong Long na magsalita ng marami. Maaari kang magtanong sa mga taga-baryo. Pero dapat mag-ingat sa paraan. Huwag masyadong diretsyo. Mahalaga sa mga tudya ang privacy. Kung masyadong nakaka-offend ang tanong, maaaring magdulot ito ng sama ng loob. Ako na ang magtatanong. Magaling ako sa pakikisalamuha sa mga tao. CJ. Pero huwag kang magulo. Huwag mag-alala. Shen Kinj. Ikaw at si Lin Xiaowei ay magkasama. Bukas, maglibot sa nayon. Obserbahan ang kapaligiran. Tingnan kung may kakaiba. Guruksu. Mayaman ka sa karanasan. Sumama ka sa akin sa pagbisita sa pamilya ng matandang pari. Baka makakuha tayo ng impormasyon. May pamilya pa ang matandang pari. Nandyan pa ang kanyang anak sa nayon. Ngunit mula nang mamatay ang matandang pari, naging napakaisa ng kanyang anak. Bihira siyang makipag-usap sa iba. Diyos ng bundok, nagising na. Anong nangyari? Wala, marahil ay pagod lang. Yung nakita kanina. Malamang alaala ng matandang pari bago mamatay. Gumising ang Diyos ng bundok. Ano ang ibig sabihin nito? Buksan mo ang pinto, miss. May sasabihin ako sa iyo. Nandito si Axio sa ibaba, at sa oras na ito. Bakit siya kumakatok sa pinto? Tita Axio. Ako ito. Buksan mo ang pinto, may mahalagang bagay. Tita Jixiu. Sabihin na lang bukas ang tungkol dyan. Tulog na kami. Hindi pwede. Kailangan nating sabihin ngayon. Gising na ang Diyos ng bundok. Kailangan ninyong umalis agad. Gising na ang Diyos ng bundok. Katulad ng nakita sa tubig kanina. Anong mangyayari kapag gising na ang Diyos ng bundok? Kukunin nito ang mga handog. Sa nakaraang 3 taon, mga lalaki ang kinuha. Baka ngayong taon, mga babae naman ang kunin. Bilisan ninyo. Umalis ka na pag umaga. Huwag kang manatili. Anong ginagawa mo? Kanina iyon ay. Hindi ko alam. Pero tiyak na hindi iyon ang normal na Jixiu. Sabi niya, kukunin ng Diyos ng bundok ang mga babae. Anong ibig sabihin nito? Maaaring ito ay nagpapahiwatig na ang handog ngayong taon ay isang babae. Ngunit karaniwang gumagamit ng hayop para sa mga handog sa Diyos ng bundok. Paano naman gagamit ng tao? Tia Jixiu, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Nakatulog ako hanggang umaga. Bakit? Hindi kayo nakatulog ng maayos? Masihadong matigas ba ang kama? Hindi. Ayos lang. Gong. Mahigpit ang pagbabantay sa baryo na ito. Nag-aalay sa Diyos ng bundok. Ito ay isang malaking bagay para sa ating baitang itim na nayon. Taon-taon ay kailangan ng ritual. Kung hindi, magagalit ang Diyos ng bundok. Magkakaroon ng kapahamakan. Ilang taon na ang nakalipas, may mga nawala. Ano ang nangyari? Ito ay aksidente. Delikado ang daan sa bundok. Normal lang na maligaw. 3 taon nang may nawawala. Sobrang swerte naman. Babae, makinig ka sa akin. Sa araw ng seremonya, manatili ka sa loob ng bahay. Huwag kang lalabas. Bakit? Talaga bang hindi kayo natatakot mamatay? Ngayon ay nandito pa sila. Yung mga dumating noong nakaraang buwan para mag-shoot ng Z. Hanggang ngayon ay hindi pa natagpuan. Anong nangyari sa kanila? Sabi ay pumunta sila sa likod na bundok para kumuha ng mga tanawin. Pumunta sila at hindi na bumalik. May mga taong naghanap, pero hindi sila natagpuan. Sabi ng mga tao sa nayon, na sila ay nakabangga sa Diyos ng bundok, at naiwan sila. Totoo bang kumukuha ang Diyos ng bundok? May mawawalang tao ba ngayong taon? Sabi ng pari, na iba ang handog na hinihingi ng Diyos ng bundok sa taong ito. Hindi rin namin alam kung ano ang tiyak. Pero sa nayon, pinagbawalan na ang lahat ng mga kalalakihang nasa hustong gulang.
na lumabas sa mga gabi nitong mga nakaraang araw. At ang mga babae. Ikaw, ano ang narinig mo? Wala. Nagtatanong lang. Walang masama ang babae. Ang Diyos ng bundok ay kumukuha lamang ng mga lalaki. Ang anak ng matandang pari ay si Long Shusheng. Mahigit 40 na taong gulang at hindi pa kasal. Nakita namin siya. Ngunit ayaw niyang magsalita ng kahit ano. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi. Nagising na ang Diyos ng bundok. Walang makakatakas. At saka, nakita ko sa bahay niya. Nakita ang isang gutan. Gutan. Lalagyan ng gyu. Kahit na natatakpan ng tela. Kilala ko ang hugis ng lalagyan na iyon. Si Long Shusheng ay nag-aalaga ng gyu. At hindi ito karaniwang gyu. May dumating na nag-aalaga ng gusa na yon. Baka si Long Shusheng ang nag-aalaga ng gyu. Bakit siya nag-aalaga ng gyu? Hindi ko alam. Pero tiyak na may kaugnayan ito sa ritual. May hinala ako sa mga nawalang tao noong mga nakaraang taon. Maaaring hindi ang Diyos ng bundok ang may gawa nito. Kundi tao ang dahilan. Gumamit ng salamangka para pumatay. Hindi naman laging pumapatay. Pero posible nilang kontrolin ang tao. May ilang salamangka na nagpapakita ng ilusyon. Kaya napapadpad ang tao sa mapanganib na lugar. Kailangan daw ng Diyos ng bundok ng babae. Kung ganito talaga, nasa panganib ang mga kababaihan sa nayon. Na nasa tamang edad, kailangan nating alamin kung sino talaga ang handog ngayong taon. Paano natin malalaman? Tingnan natin sa altar. Kahit na ayaw ni Kapitan Long na lumapit. Pero kailangan nating riskuhin ito. Kailan tayo pupunta? Dahil masyadong halata sa araw. Pupunta tayo sa gabi. Ako at si Shen Qingji ang grupo. Si Lin Xiaowei at si Xu Guangyuan ang grupo. Zhao Ming, magpahinga ka muna. Mag-ingat sa mga galaw sa nayon. Okay. Iyan ang altar ng Diyos ng bundok. Huwag munang umakyat. Tumingin ka muna sa paligid. Anong nangyari? Nakita ko ang mga nakaraang ritual. Hindi ito gamit ang mga hayop, gamit ito ang mga tao. Isang batang babae ang itinulak sa bitak sa ilalim ng altar. Buhay na sakripisyo. Anong panahon na ba ito? Nangyari na iyon noon. Marahil hindi na ito kailangan ngayon. Ngunit kung may problema ang seremonya ngayong taon. Aya. Anak ni Ixu. Siyang 16 na anyos pa lamang. Ngunit siya ay isa sa mga kaunting kabataang babae sa nayon. At napansin ko na si Xiu ngayon. Ay may komplikadong tingin sa amin. Parang nagsisisi. O baka gusto niyang maligtas si Aya. Dahil alam ni Xiu na maaaring mapili ang kanyang anak bilang handog. At ang mga tulad natin na mga banyaga ay maaaring humadlang. May darating. Ikapitong araw ng ikapitong buwan. Muli na namang kaarawan ito. Si Aya ang handog ngayong taon. At ang oras ay sa gabi ng makalawa. Kailangan naming iligtas siya. Paano tayo makakatulong? Diretso nating sabihin sa punong baryo na tutol tayo. Hindi siya makikinig. Ito ang tradisyon ng kanilang baryo. Kung ganoon, sirain ang seremonya. Ibulgar ang katotohanan sa seremonya. Paalamin ang mga taga-baryo na hindi ito kagustuhan ng Diyos ng bundok. Mayroong nagmamanipula sa sitwasyon. Sino ang may ginagawa? Si Long Shusheng. Nagmamanipula siya ng mga kulam. Maaaring nais niyang makamit ang isang layunin sa pamamagitan ng kontroladong ritual. At yung mga dayuhan, inaalay sa Diyos ng bundok. Ipinanganak noong ikapitong araw ng ikapitong buwan ng taon ng Yincheng, at yung mga dayuhan, inaalay sa Ganshan. Ipinanganak noong ikapitong araw ng ikapitong buwan ng taon ng Isi, sabi ni Xi Juyuan, maaaring may nagmamanipula ng mga kulam dito. Ipinanganak noong ikapitong araw ng ikapitong buwan, sabi ni Xi Juyuan, maaaring may nagmamanipula ng mga kulam, inaalay sa Diyos ng bundok. Ipinanganak noong ikapitong araw ng ikapitong buwan ng taon ng Sanshen, sinabi ni Xi Juyuan na maaaring may mga tao na nag-aalaga ng Gyu. May pagdududa ako sa sinasabing paggising ng Diyos ng bundok. Ito ay maaaring isang panlilin lang. Ipinanganak noong ikapitong araw ng ikapitong buwan ng taon ng Kangshen, may mga tao na gumagamit ng pananampalataya ng mga taga-nayon para sa mga sakripisyo ng buhay.
upang matugunan ang kanilang sariling mga pagnanasa. May katwiran, ngunit kailangan natin ng ebidensya. Ebidensya, sa ilalim ng altar. Kakaibang nakita ko na may bitak sa ilalim ng altar. May mga buhay na itinutulak papasok. Kung makikita natin ang bitak na iyon, marahil ay makikita natin ang mga bangkay ng mga nawawala noong mga nakaraang taon. Marahil ay buhay pa sila. Buhay. Buhay pa kahit na itinutulak doon ng 3 taon. Hindi ko alam pero paano kung. At kahit na mamatay tayo, ang katawan ay ebidensya. Bumalik tayo sa bahay ngayon. Mag-isip tayo ng paraan bukas. Kailangan nating gumawa ng detalyadong plano. Anong nangyari? Parang may sumusunod sa atin. Handog na buhay. Nasa ika-21 siglo na tayo. Kailangan nating pigilan ito. May plano ako. Sa susunod na gabi sa seremonya, hahatiin natin ang grupo sa 2. Yung isa magtatago malapit sa altar. Hintayin natin hanggang sa kritikal na bahagi ng seremonya. Tumakbo para iligtas ang tao. Ang isa pang grupo ay susuriin sina Long Shusheng at ang mga dayuhan. Tingnan kung anong kalokohan ang ginagawa nila. Sino ang pupunta para iligtas ang tao? Sino ang pupunta para magsiyasat? Kami ni Shen Qingzhi. Si Lin Xiaowei ang magliligtas. Sina Zhao Ming at Guruksu ang magsisiyasat. CJ, gawin natin ito. Kailangan pa natin ng higit pang impormasyon. Paano buksan ang bitak sa ilalim ng altar? Ano ang tiyak na proseso ng ritual? Ano talaga ang balak ni Long Shuisheng? Ako na ang bahala sa mga ito. May ilang kakilala ako sa nayon. Maaari mong subukang magtanong. Mag-ingat ka. May nakuha akong impormasyon tungkol sa bitak sa ilalim ng altar. Kailangan ng dugo ng Diyos ng bundok para buksan ito. Ano ang dugo ng Diyos ng bundok? Panandang pandagdag, panandang pandagdag, panandang pandagdag. Na iniingatan ng pari. Ang proseso ng ritual ay, una ay tawagin ang Diyos. Pagkatapos ay maghandog ng hayop, panandang pandagdag, panandang pandagdag. Gagamitin ng pari ang dugo ng Diyos ng bundok upang buksan ang puwang. Dalhin ang mga alay sa loob. Pagkatapos dalhin sa loob, ano ang susunod? Magsasara ang bitak. Pagkatapos ng 49 na araw, muling bubuksan ng pari ang bitak. Kukunin ang biyaya ng Diyos ng bundok. Sinasabing ito ay isang banal na tubig na kayang magpagaling ng lahat ng sakit. Parang ritual ng isang kulto ang tunog nito. Kamusta naman kay Long Shusheng? Nakipag-usap ako sa kanya. Sabi niya, bago mamatay ang tatay niya, sinabi nito sa kanya, na matagal nang patay ang Diyos ng bundok. Ang kasalukuyang ritual ay para gisingin ang Diyos ng bundok. Pero kailangan ng espesyal na alay para magising siya. Dapat ipinanganak ng Hulyo. At dapat ay isang birheng ipinanganak sa taong yin, buwang yin at araw na yin. Tama ba si Aya? Sakto lang. 7 araw ng 7 buwan ng taon ng Jengshen. Lahat ay mga yin na numero. Sinasabi ng Dragon Water na, yung mga taong nawala ilang taon na ang nakalipas ay hindi naman talaga namatay. Sila ay naging bahagi ng Diyos ng bundok. Nabubuhay sa ibang mundo. Binanggit din ni Long Shusheng ang isang dayuhang tinatawag na Ginoong Gu. Panandang pandagdag. Pero pinaghihinalaan ni Long Shusheng na isa siyang tagapagpalakad ng bangkay. Panandang pandagdag. Narinig ko na ngayong gabi sa hating gabi. Magkikita sina Long Shusheng at Ginoong Gu sa altar. Parang may pinaghahandaan sila. Pwede tayong makinig ng palihim. Sobrang delikado. Ngunit ito ang pinakamagandang pagkakataon para malaman ang kanilang plano. Kung alam natin kung ano ang gusto nilang gawin, maaari tayong makapaghanda ng maaga. Handa na ba ang dugo ng Diyos ng bundok? Handa na. Ito ang huling natirang bahagi na iniwan ng aking ama. Sapat lang ito para sa isang beses. Hindi sapat ang purong kalidad. Ngunit maaari pa rin itong magamit. Yung ipinangako mo sa akin. Huwag mag-alala basta't magtagumpay ang ritual. Magigising ang Diyos ng bundok. Makakamit mo ang gusto mong walang hanggan. Walang hanggan. Kaya pala ang layunin ni Long Shui ay ito. Ngunit kailangan ng 5 na handog. Sa unang 3 taon, 3. Dagdagan ang taong ito. Kulang pa ng isa. Sino ang ikalimang? Ang ikalimang kailangan ay isang dayuhan. At ang kanyang kapanganakan ay dapat na espesyal din. Nahanap ko na. Yung estudyanteng babae na may apelidong Shen. Ang kanyang kaarawan ay 15 araw ng 7 buwan sa taon ng Renmu. Ipinanganak sa Zongyuan Festival. Napakamalamig na katawan. Ngunit mayroon siyang kasama. Kasama. Kailangan lang ng handog na sakripisyo. Tamang-tama, makukumpleto ang 5 elemento ng ritual. Ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa. 5 espesyal na tao na may natatanging kaarawan. Tiiyak na magigising ang Diyos ng bundok. Kailan tayo kikilos?
Sa gabi ng ritual, kapag naipasok na si Aya, gagamitin ko ang kulam para kontrolin sila. At mag-alay tayo ng sabay. Gawin mo lang ang iyong bahagi. Kapag bumukas ang bitak, ilagay mo ito. Ano ito? Puso ng Diyos ng bundok. Kailangan ng natutulog na Diyos ng bundok ng bagong puso upang magising. Ito ay ginawa mula sa purong dugo ng 3 alay. Kailangan lang itong ilagay sa bitak at pagsamahin sa labi ng Diyos ng bundok. Muling mabubuhay ang Diyos ng bundok. Anong mangyayari pagkatapos ng muling pagkabuhay? Ang buong kagubatan ay magiging saklaw ng Diyos ng bundok. Bilang mga tagapagbangon, makakamit natin ang biyaya ng Diyos ng bundok at walang hanggan. At mayroon ding kapangyarihang kontrolin ang kalikasan. Kailangan nating bumalik agad. May daga. Lumabas na kayo, kayong dalawa. Dahil narinig nyo na. Huwag na kayong umalis. Pagpapagalaw ng bangkay. Bumaba na kayo. Maging masunurin ka. Para hindi ka masyadong magdusa. Labanan mo siya. Dumating na si Xijuyuan. Ginoong Gu, lumampas ka na sa hangganan. Ang mga nag-aalaga ng mga uod sa Xiangxi ay hindi humahawak sa mga tagapaghatid ng patay. Ang mga tagapaghatid ng patay ay hindi humahawak sa mga buhay na handog. Ito ang mga patakaran. Lahat ng 3 patakaran mo ay nilabag. Gusto mo bang mamatay ng maaga? Mga patakaran. Ang mga patakaran ay para sa mga sumusunod sa mga ito. Si Juan, kahit ang guro mo noon ay hindi ako napigilan. Akala mo ba kaya mo? Mag-ingat si Juan. Dinala ni Wang Jiangwo si Shen Qingsh. Bumalik sa baryo bago mag-umaga. At ikaw, kaya ko na. Saan kayo pumunta? Sa likod na bundok. Tita Axu, kailangan mong sabihin sa amin ang totoo. Si Aya ba ay napili bilang handog? Alam na namin ang tungkol sa altar. Alam din namin ang plano ni Ginoong Gu at Long Shusheng. Si Aya ay itutulak sa bitak sa ilalim ng altar upang maging handog para gisingin ang Diyos ng bundok. Ngunit hindi ito ang Diyos ng bundok. Ito ay itim na mahika. Ayaw ko rin. Pero sabi ng punong baryo, ito ay para sa buong baryo. Para sa buong baryo, kailangan isakripisyo ang iyong anak na babae. Ito ay pagpatay. Pero kung hindi pupunta si Aya, magagalit ang Diyos ng bundok. Lahat sa baryo ay magdurusa. Sa nakaraang 3 taon, 3 kabataang nawawala sa nayon. Dahil hindi sapat ang mga alay. Hindi nasiyahan ang Diyos ng bundok. Hindi nawawala ang 3 kabataang iyon. Sila ay pinatay ni Ginoong Gu. Ginawa niyang kasangkapan ang mga bangkay nila para sa pagpapalayas ng mga espiritu. Ngayong gabi, nakita natin sa altar. Nandoon lang sila. Ano? Tia Ashu, niloko ka lang. Walang bundok na Diyos. Si Ginoong Gu iyon. Gusto niyang gumamit ng masamang mahika para gisingin ang isang bagay. Kailangan niyang magsakripisyo ng 5 tao na may espesyal na kapanganakan. Si Aya ang ika-4. Ako ang ika-5. Ikaw rin. Tama. Kaya kailangan nating pigilan siya. Hindi lang para kay Aya, kundi para sa sarili ko rin. Upang walang ibang maapektuhan sa hinaharap. Ano ang dapat kong gawin? Una, itago si Aya. Bago ang seremonya sa susunod na gabi. Huwag hayaang matagpuan siya ng sinuman. May isang yungib sa likod ng bundok. Nakita ko ito habang nangangalap ng gamot. Napakaligtas nito. Maaari munang itago si Aya doon. CJ, pag sumikat ang araw, dadalhin siya roon. Ngunit ngayon, kailangan muna nating tulungan si Xijuyuan. Paano tayo tutulong? Maaari ang lupa, walang hangin sa itaas. Ang mga salita sa harap, tama ang lupa, natatakot ang mga uod sa apog na dilaw, walang hangin sa itaas, hindi ito inirerekomenda. Natatakot ang mga uod sa apog na dilaw, walang hangin sa itaas, mayaman sa isda, tingnan ang anino ko. Hindi kasing taas ng mga ibon, ang hari ng mga ibon ay may mga uod na natatakot sa pulang asupre. At mayroon ding dugo ng manok, mayroon tayong pulang asupre. Dapat ay mayroon sa nayon ang apog. Dugo ng manok, may mga manok ako sa bahay. Papatayin ko na ito. Sandali.
Hindi lang ito. Sabi pa sa libro, ang kampana ng kontrol sa kulam ay takot sa mga maruming bagay. Dugo ng itim na aso, dugo ng babae, o ihi ng batang lalaki. Pupunta ako para kumuha ng dugo ng itim na aso. May mga aso sa baryo. Kilala ko yung pamilya nila. Pupunta ako hanapin ang apo. Matutulungan din ako. Totoo bang may silbi ang mga bagay na ito? May katotohanan ang mga paniniwala ng matatanda. At sinabi ni Xi Juyuan, para sa laban sa masamang mahika, minsan ang mga simpleng paraan ay mas epektibo kaysa sa mga komplikadong spell. Ano ang gagawin natin ngayon? Diretso tayong pumunta sa likod na bundok. Sinabi ni Xi Juyuan na huwag tayong lumabas bago magbukang liwayway. Ipinapakita nitong delikado ang likod na bundok ngayon. Ihanda natin ang mga bagay na ito. Pupunta tayo kapag umaga na. Pero kung sakaling hindi siya umabot hanggang umaga, kaya niya. Sabi niya kaya niyang harapin, kaya niyang gawin. Pumunta ako at si Shen Qingge sa likod ng bundok. Ang iba ay nananatili sa nayon. Auntie Jixiu. Agad mong dalhin si Iya sa yungib. Guruksu. Zhao Ming. Bantayan ninyo ang tirahan ni na Long Shusheng at Ginoong Gu. Kung babalik sila sa nayon, agad ninyong ipaalam sa amin. Paano ipapaalam? Magpaputok ng paputok. May nagbebenta ng paputok sa nayon. Bumili kayo ng ilan, pag nakita ninyo sila, magpaputok kayo. Okay. May mali. Kahit nananalo si Xi Juyuan, dapat may nangyayari. Xi Juyuan. Narito na. Kamusta ka? Ang kutsilyo ni Hulaogi. May lason ng lason sa kutsilyo. Pero wala namang problema. Pansamantala kong pinigil ito. Saan si Ginoong Gu? Tumakas siya. Sugat din siya, hindi magaan. Nakataga ko siya sa isang braso. Sa loob ng maikling panahon, hindi siya lilitaw. Tumakas din si Long Shusheng. Kasama ang dugo ng Diyos ng bundok. Alam nila ang plano. Nalaman na. Ako ang ikalimang handog. Kailangan ni Ginoong Gu ng 5 espesyal na tao para matapos ang 5 elemento na handog upang gisingin ang labi ng Diyos ng bundok. 3 taon na ang nakalipas, 3. Kasama si Aya at ikaw. Eksaktong 5 na tayo. Ang iyong kaarawan ay sa taon ng Renwu, ika-7 ng Hulyo. Ipinanganak sa Midyuan Festival. Isa kang taong may napakainit na katawan. Malaki ang magagawa mo sa paggising ng masamang espiritu. Ano ba talaga ang Diyos Ulan? Hindi ito Diyos. Masamang espiritu. Isang masamang bagay na nabuo mula sa pagsasama ng masamang enerhiya ng lupa. Sa paligid ng Nyebeng Batis, may isang madilim na daluyan sa ilalim, na naglalabas ng masamang enerhiya tuwing 100 taon, na nagdudulot ng kapahamakan. Ang mga ninuno ay gumawa ng paraan upang pigilin ang masamang enerhiya. Nagtayo ng altar dito, gamit ang paraan ng sakripisyo ng buhay. Ipinapasa ang masamang espiritu sa handog, at pagkatapos ay nililibing sa ilalim ng lupa. Ito ang tunay na pinagmulan ng pagdiriwang ng Diyos ng bundok sa Nyebeng Baryo. Hindi ito panalangin para sa biyaya. Ito ay para sa pagpigil ng masama. Ngunit matagal na itong nangyari. Nakalimutan ng mga sumunod na henerasyon ang katotohanan. Tanging ang pag-aalay na lang ang naaalala nila. Pero hindi nila alam kung bakit kailangang mag-alay. Gusto ni Ginoong Gu na gisingin ang Disha. Gusto niyang kontrolin ang Disha. Bagamat mapanganib ang Disha, taglay nito ang napakalaking enerhiya. Kung makokontrol ito, maaaring makuha ang kapangyarihan sa pagmamanipula ng lupa. Ang linya ni Wu ay henerasyon na nag-aaral ng masamang sining. Naghahangad ng mahabang buhay at kapangyarihan. Ang Disha ay ang kanilang pinapangarap. Paano natin mapipigilan? Ang seremonya, ang ritual ng 5 elemento ay dapat isagawa sa tiyak na oras. Bukas ng gabi, sa oras ng buwan. Kailangan lang mailigtas si Aya bago iyon. At maprotektahan si Shen Qingge. Hindi nila makokolekta ang 5 alay. Kung kulang ang alay, hindi matatapos ang ritual. Siguradong makakaisip ng paraan si Ginoong Gu. Sugatan siya. Pero hindi tayo susuko. Tama. Kailangan nating kumilos. Habang siya ay nasugatan, hanapin ang kanyang taguan. Wasakin ang mga materyales para sa ritual na inihanda niya. Alam mo ba kung nasaan siya? Medyo alam ko. Ang mga nag-aalaga ng Gu sa lugar ng Xiangxi ay mahilig manirahan sa mga madidilim na lugar. Sa mga kuweba na walang sikat ng araw. Malapit sa mga abandonadong bahay ampunan o mga sinaunang libingan. May isang sementeryo sa likod ng Blackwater Village. Doon ang pinakamabigat na presensya ng dilim. Malamang na nandyan siya. Punta na tayo ngayon. Kakasugat lang niya. Nasa pinakamasamang kalagayan siya ngayon. Kapag nakabawi na siya, mas mahirap na siyang harapin. Pero sugatan ka. Hindi ka mamamatay.
Ito ang gamot na iniwan ng guro ko. Maaari nitong pigilin ang laso ng Gyu. 10 oras ay sapat na. Mestro, nakapaggamot na. Salamat, Juyuan. Sa pagkaputol ng braso, kailangan kong maghiganti. Mestro, sa seremonya bukas ng gabi, magpatuloy tulad ng dati. Kulang pa ng 2 handog. Nagtatago ang batang iyon. Pero hindi siya makakalayo. Tungkol kay Shen Qingsh, siguradong darating siya para iligtas ang batang iyon. Sa oras na iyon, mahuhuli silang lahat. Pero ang iyong sugat, hindi ito makakaapekto. Kapag meron ito, maaari kong pansamantalang kontrolin ang mga diwata ng lupa. Pag natapos ang ritual ng 5 elemento, at ganap ng nagising ang mga diwata ng lupa, hindi magiging problema ang muling pagkabuhay ng naputol na braso. Huwag kalimutan ang ating kasunduan. Huwag kang mag-alala kapag nagising na ang mga diwata ng lupa. Ibibigay ko sa iyo ang 3 bahagi ng lakas ng daan. Sapat na ito para makalagpas ka sa hadlang. Mukhang may kasama pang ibang tao si Ginoong Gu. At mukhang hindi basta-basta ang taong may balabal na ito. Yung taong may balabal, kilala mo ba? Hindi ko siya nakita. Pero may kutob ako. Hindi tao. Hindi tao. Wala siyang buhay na presensya. Mas parang bangkay. Ngunit may kamalayan. Maaaring ito ay isang uri ng masamang ritual na nilikha na bangkay. O mas mataas na bagay. Ano ang gagawin ngayon? Hintayin ang gabi. Sa araw, mataas ang kanilang pagbabantay. Gagawa tayo sa gabi. Maghahati-hati tayo sa paghahanda. Wang Jiangwo, pumunta ka sa nayon at magtipon ng mga mapagkakatiwalaang taga-nayon. Sabihin sa kanila ang katotohanan. Kumuha ng suporta. Shen Qingsh, sama-sama tayong pumunta sa isang lugar. Saan? Sa pinagmulan ng Blackwater River. Ang masasamang espiritu ng lupa sa sieste. Ang masasamang espiritu ng lupa. Nagmumula roon. Para tuluyang masolusyonan, dapat simulan mula sa pinagmulan. Sa seremonya bukas ng gabi, kontrolin ang mga taga-bukid. Huwag silang payagang makilahok. Si Ginoong Gu ay tiyak na mag-udyok sa mga taga-bukid na tumulong. Dapat mong pigilan sila. CJ. Dito nga. Nakita ko ang ilalim ng kuweba. May 5 haligi sa lupa. Ito ay 5 elemento na nakagapos. Gamit ng mga sinaunang tao para selyuhan ang mga espiritu ng lupa. Kailangan ng enerhiya ang selyo para magpatuloy. Kaya't bawat ilang panahon, kinakailangan ng buhay na sakripisyo. Upang palakasin ang selyo gamit ang lakas ng kaluluwa. Ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan nating ayusin ang aray. Ngunit hindi gamit ang buhay na tao bilang sakripisyo. Nag-aral ang guro ko tungkol sa aray na ito noon. At nag-iwan ng alternatibong plano. Gamitin ang mga kagamitan ng 5 elemento bilang kapalit ng buhay na tao. Maaaring patatagin din ang selyo. Mga kagamitan na may 5 katangian, ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ilalagay sa 5 haligi. Nakuha ko na ang ginto. Ito ay isang kagamitan na may katangian ng ginto. Ang kahoy ay nangangailangan ng 100 taong pitchwood heart. Ang tubig ay nangangailangan ng rootless water. Ang apoy ay nangangailangan ng lightning struck wood. Ang lupa ay nangangailangan ng 5-colored soil. Saan ka makakahanap ng mga bagay na ito sa ngayon? Mayroon ako ng pitchwood heart. Ito ang daang taong pitchwood heart na iniwan ng aking guro. Madali lang ang tubig na walang ugat. Ang hamog sa umaga ay sapat na. Mas mahirap ang thunderwood at 5-colored soil. Thunderwood. Maaari kang pumunta sa nayon para maghanap. Naalala ko, sinabi ni Ixu, na may puno ng jujube sa likod bahay nila na na-strike ng kidlat. Dapat ay mayroong mga kulay lupain sa paligid ng itim na tubig na nayon. Hanapin natin ito. Kaya't pupunta na tayo para maghanap. Kailangan nating makuha ang lahat bago maghating gabi bukas. At maihanda ang ritual. Kung hindi, mauuna si Ginoong Gu sa pagsasagawa ng ritual ng 5 elemento. At makokontrol niya ang mga espiritu ng lupa. Pumunta na tayo para ihanda ang ritual. Ngunit kailangan ng isang tao upang ilihis ang atensyon ni Ginoong Gu. Doon kay Wang Jiangwo. May nangyari sa nayon. Tinawag ni punong barangay Long ang buong nayon para sa pulong. Ipinaliwanag na ang seremonya bukas ay dapat ituloy. Kung hindi, magagalit ang Diyos ng bundok. Magdurusa ang buong nayon. Natakot ang mga taga-nayon. Maraming tao ang sumusuporta na ipagpatuloy ang seremonya. Paano naman si Aya? Nakatago siya ng maayos. Kasama si Axiu. Pero sabi ni punong barangay Long, kung hindi mahanap si Aya, gagamitin ang paraan ng pagbunot ng palaso para pumili ng isa pang dalaga bilang kapalit. Napakaduwag. Ito ay pakana ni Ginoong Gu. Alam niyang itinago si Aya. Ginagamit niya ito para pilitin tayong magpakita.
Ano nang gagawin natin ngayon? Sasabay tayo sa plano niya. Bukas ng gabi ang seremonya. Maghihiwalay tayo sa 3 grupo. Wang Jiangwo, dalhin mo ang mga taong may alam sa mga taga na yon. Kontrolin mo si punong barangay Long at ang iba pang sumusuporta sa seremonya. Shen Qingj, sumama ka sa akin sa ilalim ng kuweba para ayusin ang formasyong guksing. Tungkol naman kay Ginoong Gu. Ako ang bahala sa kanya. Pero ang sugat mo, hindi pa umabot sa 12 oras. Sapat na. Magsisimula ang seremonya sa oras ng daga. May 6 na oras pa. Kikilos tayo pagkatapos magdilim. Nasaan ang pasukan ng ilalim ng lupa? Sa ilalim ng altar. Yun ang batong haligi na mekanismo. Bubukas ang lupa ng altar. At magpapakita ng mga hagdang pababa. Ngunit kailangan ng dugo ng Diyos ng bundok para buksan ito. O anuman. Dugo ng katawan ng sobrang dilim. Ikaw ang katawan ng sobrang dilim. Ang dugo mo ay maaaring pumalit sa dugo ng Diyos ng bundok. Kaya sa oras na iyon, kailangan kong magbigay ng dugo para buksan ang pinto. Tama. Hindi kailangan ng marami. Ilang patak lang ay sapat na. Pagkabukas ng pinto, mabilis tayong bababa. Ihanda natin ang 5 elemento. Kapag natapos na ang pag-aayos ng formation, muling masisilyuhan ang disya. Nabigo ang plano ni Ginoong Gu. Kung bumaba rin si Ginoong Gu, ano ang gagawin? Depende kung sino ang mas mabilis. Ang pag-aayos ng 5 elements formation ay karaniwang nangangailangan ng isang insenso. Sa panahong ito, hindi dapat maabala. Wang Jiangwo, dalhin mo ang mga tao mo sa itaas para harangan si Ginoong Gu. Bigyan mo kami ng oras. Isang insenso. Isang insenso apifen. Si Ginoong Gu ay may alchemy at panggagaway apifen. Mag-isa, baka hindi ko kayang pigilan apifen. May kasama ako. Papet na tao. Ang ilusyon ay tatagal ng kalahating oras. Sa oras na iyon, hayaan ang papel na tao na akitin ang atensyon ni Ginoong Gu. Samantalahin natin ang pagkakataon na bumaba. Malapit na ang oras. Lumapit ang mga nag-aalay. Dahil walang nagboluntaryo, kaya't maghahati-hati tayo sa loterya. Bawat pamilya ay pipili ng isang piraso. Gagawin kong tanda, ang nakakuha ng pulang ulo ay ang magiging handog ngayong taon. Para itong pagpatay. Hindi ito. Hindi ito ang pirma ko. May marka na ang pirma ko. Long Shusheng. Nagsisinungaling ka. Dumating na. Kontrolado niya ang mga taga-baryo gamit ang tunog ng kampana. Ano ang gagawin natin ngayon? Sirain ang kanyang tunog ng kampana. Ito ang paraan para masira ang kanyang bitag. Ang tunog ay makakapagpawala ng ilusyon at panghihikbi. Wang Jiangwo, hawakan mo ito. Hintayin mo ang aking senyales bago tumunog. Naghahanda na tayong kumilos. Bumalik ka pa. Para kunin ang iyong buhay. Masyadong mayabang. Simulan ang pagsasaayos. Malapit na tayong magtagumpay. Si Wang Jiangwo ang nagbigay babala. Kayo ang may ganang sirain ang aking mga plano. Haharangin ko siya. Mag-ingat ka sa kanyang mga alchemy. May kaunting kakayahan, ngunit hindi pa sapat. Hindi ito sapat. Gaano pa katagal ang aray? Kalahating insenso. Ginoong Xi, nandito kami para tumulong. Naghahanap kayo ng kapahamakan. Sing-sing ng kaluluwa. Takpan mo ang iyong mga tainga. Kinagat ni King Jae ang kanyang dila. Manatiling gising. Huwag sumuko. Hindi. Nabaliw ka. Pumasok ang mga demonyo sa katawan. Mamatay ka dahil sa backlash. Sige, mamatay tayong dalawa. Xi Juan.
Kamusta ka? Nagawa ko na. Nakapag-ensayo na ako ng di siya. Hindi na ito magiging banta sa hinaharap. Nakatakot ka talaga. Nagsimula na ang lason. Dumating na ang 12 oras. Lunas. Siguradong may lunas si Ginoong Wu. Lunas. Meron. Pero hindi ko ibibigay. Gusto kong mamatay siya kasama ko. Ihanda mo. Wala. Walang lunas sa lason. Siguradong mamamatay ka. Salamat, Juyuan. Ganyan namatay ang guro mo noon. Ngayon, ikaw na ang susunod. Ha ha ha. Hindi ka mamamatay. Hindi kita papayagang mamatay. Huwag kang umiyak, ito ang aking buhay. Simula nang maging tagapag-record ako. Alam ko na darating ang araw na ito. Hindi. Siguradong may paraan. Si Juyuan. Hindi pwede, hindi ko pinapayagan. Ilang beses mo na akong iniligtas. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa iyo. Ako ay may katawan ng matinding yin. Baka mas malakas ang resistensya ko sa laso ng Gu kaysa sa iyo. Baka kayanin kong lampasan ito. Masyadong mapanganib. Paano kung mamatay ka? Paano ako magpapatuloy mag-isa? Kaya. Kailangan mong mabuhay. Kuya Wang, tulungan mo akong hawakan siya. Sa dugo bilang tulay. Sa buhay bilang sumpa. Paglipat ng lason. Ako ang papalit dito. Malinaw na awit. Huminto ka. Gising ka na. Ako. Hindi ako namatay. Halos namatay pero nailigtas ka ni Ginoong Xi. Si Juyuan. Siya. Gumamit siya ng ipinagbabawal na teknik. Matapos kang mawalan ng malay, gumamit siya ng kalahati ng kanyang buhay bilang kapalit. Pinilit na hatiin ang lason sa 2 bahagi. Kayo ay magkakaroon ng tig-kalahati. Sa ganitong paraan, hindi kayo pareho mamamatay. Ngunit parehong mababawasan ang buhay. Kalahating buhay. Nasaan siya? Nasa tabi, nagpapahinga. Kakagising lang niya. Gising na. Huwag mo nang ulitin yan. Ikaw rin. Shen, salamat sa pagligtas kay Aya. Nailigtas mo ang buong nayon. Dapat lang. Sister Shen, ito para sa iyo. Hintayin mong gumaling ka. Dapat ay bumalik ka ulit sa amin. Siyempre. Sa misyon na ito, muntik na akong mamatay ng 2 beses. Pero marami rin akong natutunan. Ang pinakamahalaga ay, hindi na ako nag-iisa sa pakikipaglaban. Ang insidente sa Shenyuan ng Suzhou ay nangyari noong ika-23 taon ng Republika ng China. 13 miyembro ng pamilya ang nagbigti sa iisang gabi. Bago sila namatay, lahat sila ay umaawit ng kunkun na Peony Pavilion. Ang insidente naman sa bahay ng Hugh sa Hangzhou ay noong ika-27 taon ng Republika. Noong araw ng kasal ng batang amo ng pamilya Hugh. Nawala ang nobya sa silid ng kasal. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan ang nobya na patay sa balon. Nakasuot ng kumpletong kasal. Sa bahay ng pamilya Zhou sa Shaoxing, pinakahuli. Taong 35 ng Republika. Biglang nagalit ang matandang Zhu. Pinatay ang buong pamilya gamit ang palakol. Pagkatapos ay nagpakamatay sa apoy. 3 kaso, walang nalutas. May mga kakaibang bagay sa lugar ng insidente. 13 bangkay sa Shenyuan. Hindi nakatapak sa lupa. Nakaangat ng 3 talampakan. Sa balon ng bahay Hugh, bukod sa bangkay ng nobya, ay may 7 walang pangalan na buto na nahango. Ang bahay na itinayo muli sa dating lugar ng Zhu family compound matapos masunog. Tuwing hatingabi ay maririnig ang tunog ng palakol na humahampas. Naayos na. Bakit kaya naging misyon pa rin ito ngayon? Maliban na lang kung hindi lubos na ayos noon. O kaya may nangyaring pagbabago pagkatapos. 3:00 ng hapon. Kita tayo sa dati nating lugar. May sasabihin ako sa'yo. Kumusta na ang paggaling mo? Lubos na akong gumaling. Nagsaliksik ako ng kaunti tungkol sa bagong misyon. May 3 posibleng lokasyon. Lahat ay may kaugnayan sa iyong guro. Alam ko na ang guro ko ay humawak ng 3 kasong ito noon. Ngunit may ilang mga hindi pagkakaunawaan sa mga tala na iniwan niya.
Kamakailan lang ay inaayos ko ang mga alaala ng guro ko. Nakita ko ito. Medyo hindi na malinaw ang guro ko sa kanyang mga huling taon. Madalas siyang nagsasalita ng mga bagay na hindi maintindihan. Ngunit ang pangungusap na ito ay paulit-ulit niyang isinulat sa iba't ibang mga lugar ng maraming beses. Anong ibig sabihin nito? Ang pinto ay may espesyal na kahulugan sa mga tradisyon. Maaaring ito ay pintuan ng oras at espasyo. Maaari rin itong maging pintuan ng selyo. Nag-aalinlangan ako na ang tatlong lumang bahay na ito ay maaaring. Lahat ng ito ay lokasyon ng isang uri ng pintuan. Katulad ng disya. Mas mahirap pa kaysa sa disya. Ang disya ay likas na nabuo mula sa masamang enerhiya. Pero ngayon, mukhang magbubukas na naman ang pintuan. Bakit ito magbubukas? Ang mga misyon na ibinibigay ng sistema sa iyo ay hindi kailanman random. Katatapos mo lang lutasin ang problema sa disya. Ang susunod ay ang misteryo ng lumang bahay. Siguradong may koneksyon sa pagitan ng dalawa. Ang disya ay malas mula sa mga ugat ng lupa. Ang lumang bahay ay gawa ng tao, isang pinto. Maaaring may taong gustong gamitin ang mga pintong ito para sa katulad na bagay. Magising o kontrolin ang isang bagay. Maaaring kaya tinawag kita ngayon ay para bigyan ka ng pagpipilian. Anong pagpipilian? Pumili ka ng isa sa tatlong lumang bahay bilang focus ng investigasyon. Pumili ng isa para sa mas malalim na investigasyon. Maghanda ng maaga. Sa ganitong paraan, kapag talagang nagsimula na ang misyon, mas marami kang pagkakataon na manalo. Shen Yuan. Bahay Hu. Bahay ng pamilya Zhu. Alin ang pipiliin? Hahaha. Pipiliin ko ang bahay Hu. Bakit? Intuition at ang kaso ng bahay Hu ang pinakakakaiba. Nawala at muling lumitaw ang bride. May dagdag na 7 kalansay sa balon. Hindi ito basta-basta multo lang. Mas mukhang isang ritual ito. Pinakakomplikado talaga ang bahay ng Hu. Ang guro ko noon ay tumira sa bahay ng Hu ng 1 buwan. Sa huli, tinakpan niya ang balon. Pero sa kanyang mga tala, tungkol sa bahay ng Hu, may ilang pahina na napunit. Parang may sinadyang itago. Dahil pinili mo na, sabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Ito ang kopya ng tala ng aking guro. Ang orihinal ay nasa akin. Ibibigay ko sa iyo ang kopya. Bagaman hindi kumpleto ang mga tala tungkol sa bahay ng Hu. Pero may ilan pa. Balikan mo at pag-aralan mong mabuti. Kung may hindi ka naiintindihan, tanungin mo lang ako anumang oras. At ito pa. Buksan mo, tingnan mo. Ito ang agimat na iniwan ng guro ko. May nakatagong orasyon sa loob nito para sa proteksyon. Sa oras ng panganib, kaya nitong harangin ang isang nakamamatay na atake. Dalhin mo ang ganitong lugar sa Huzhai. Mas mabuti na may dagdag na proteksyon. Salamat! Sa loob ng kalahating buwan na wala ako dito, kailangan kong mag-imbestiga ng ilang bagay. Mag-ingat ka. Kung may emergency, sunugin mo ang papel na simbolo. Saan ka pupunta? Maghahanap ako ng ilang mga kaibigan ng aking guro noon. Tungkol sa mga pintuang ito. Kailangan ko ng higit pang impormasyon. 30 araw. Susubukan kong bumalik bago magsimula ang iyong misyon. 30 araw. Kailangan kong magmadali. Buhangin ng Hu. Hindi pang karaniwang balon. Narito ang mata ng kadiliman. 7 katawan ng buto ay tumutugma sa 7 bituin. Pinaghihinala ang pang-akit. Ang kamatayan ni Suwan King ay hindi pagpapakamatay. Hindi rin ito pagpatay kundi isang sakripisyo. May pinto sa ilalim ng balon na hindi dapat buksan. Mata ng anino. 7 bituin. Pag-aalay. May pinto sa ilalim ng balon. Sabi ni Master Xi Juyuan. Hindi dapat buksan ang pinto sa ilalim ng balon. Totoo pala. Pero saan kaya patungo ang pintong iyon? Kanino ang kamay na iyon? Ano ang nangyari kay Suwan King nang siya ay hilahin papasok? May dumating. At kamakailan lang. Ika-15 araw ng Hulyo. Pista ng mga patay. 10 araw na lang mula ngayon. Bukas ang pintuan ng mga espiritu sa pista ng mga patay. Kung ang pinto sa ilalim ng balon ay nabuksan din noong araw na iyon, ano kaya ang makakalabas?
Iha, paano ka nakalabas mula riyan? Manong, anong nangyari riyan? Diyan daw sa bahay ng mga Hugh may nagpaparamdam. Noong nakaraang buwan, may isang binatang pumasok doon. Paglabas niya, nabaliw siya. Araw-araw niyang sinasabi na may nakikita siyang bagong kasal. Huwag kang makisali sa gulo. Noong nakaraang buwan, anong partikular na araw? Naisip ko, mukhang mga 7 at 8 ng Hulyo. Yung mga kabataan, ang chic ng kanilang pananamit. Sabi nila, may ginagawa silang live stream. Kailangan talagang pumasok para mag-explore. Pero ang nangyari, sobrang kasalanan. May ibang tao na mas maaga pang nakapasok sa bahay Hugh. At malamang ay nagbayad na ng presyo. Salamat sa mga kaibigan na nagbigay ng puso. Mga kapatid, bakit parang medyo malamig? Diyan na ang sikat na balon ng multo. Sabi nila, dito namatay ang bagong kasal, tingnan ko nga. Sino yan dyan? Ang nakita ni Ahaw at ang nakita ko gamit ang salamin ng mata, ay iisang tanawin. Pero si Ahaw ay isang ordinaryong tao. Paano siya makakatrigger ng mga supernatural na pangyayari? Maliban na lang kung ang pinto sa ilalim ng balon ay nasa kalahating bukas na estado. Ang masamang enerhiya ay tumatagas, na nakaapekto sa realidad. Nasa Hulyo 5 na. May 1-0 araw na lang bago ang Hulyo 15. Bubukas na ang pinto. Tagapangalaga ng pinto. Tagapangalaga ng pinto, matandang akasya sa Timog Silangan. Ayan, Gil. Shen, maupo ka. Ang pangalan ko ay Suyuking. Si Suwan King ang aking lola sa tuhod. Hinahanap kita. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Anong tulong? Tulungan mong iligtas ang aking lola sa tuhod. Nakulong siya sa balon ng mahigit 80 taon. Gusto kong mailibing siya ng maayos. Paano mo nalaman na kaya kitang tulungan? Dahil matagal na akong nakatuon sa mga tagapagtala. May koneksyon ang aking pamilya sa mga tagapagtala. Ang aking lolo, si Huen Suan. Noong araw ay nakilala ang isang tagapagtala, na ang apelyido ay Xi. Dapat ay isa siyang nakatatandang guro ng iyong guro. Guro ni Xi Juyuan. Dapat ay, nabanggit sa talaarawan ng aking lolo na, dumating si Ginoong Xi sa bahay para mag-imbestiga. Ngunit sa huli, hindi na iligtas ang aking lola. Isinara lamang ang balon. Sabi niya, hindi pa panahon. Kailangan maghintay ng taong nakatadhana. Naghintay ako ng maraming taon. Sa tingin ko, ikaw ang taong nakatadhana. Paano nga ba namatay si Suwan King? Sakripisyo. Pero hindi siya isinakripisyo ng pamilya Hugh. Siyang nagpasya na magsakripisyo. Ito ang talaarawan ng aking lolo. Nakarecord dito ang mga pangyayari noon. Muling lumitaw sa balon. Tagapagbantay. 10 taon ang isang siklo. Kung si Suwan King ay namatay noong ika-27 taon ng Republika. Ang 10 taon pagkatapos noon ay ika-37 taon ng Republika. Pagkatapos ng isa pang 10 taon ay 1,947. 1,967. Hanggang ngayon, 80 taon na ang lumipas. Ang ika-8 taon. Sakto ngayong taon. Kaya sa Hulyo 15 ng taong ito, muli nang magiging maluwag ang pinto. Tama. At sa pagkakataong ito, maaaring hindi na makahanap ng bagong tagabantay. Hindi na ito ang lumang lipunan. Walang sinuman ang kusang loob na tumalon sa balon. Ngunit kung walang tagabantay, bubukas ang pinto. Lalabas ang mga bagay sa loob. Ano ba talaga ang nasa loob? Hindi rin alam ng aking lolo. Ngunit sinabi ni Ginoong Xi, tiyak na hindi ito magandang bagay. Kapag lumabas, magdudulot ito ng kapahamakan. Ano ang nais mong ipagawa sa akin? Noong ika-15 araw ng Hulyo, pumasok sa balon. Natagpuan ang kaluluwa ng aking lola. Dinala siya palabas. At pagkatapos ay hanapin ang paraan upang isara ang pintuang iyon. Ganap na wakasan ang kapalarang ito. Bakit ako? Dahil mayroon kang salamin na mata. Ng aking lolo. Nabanggit sa diary. Sabi ni Ginoong Xi, na ang makakasara sa pintuang iyon, ay dapat isang taong nakakakita ng katotohanan. At ang salamin ng mata ay ang kakayahang makakita ng katotohanan. Mayroon pa akong huling tanong. Yung papel na tao, ikaw ba ang naglagay noon? Anong papel na tao? Papel na tao sa bintana ng bahay Hugh. Naka-red na kasal. May hawak na papel. Nakasulat. Ika-15 araw ng ika-7 buwan. Bukas ang balon. Dumarating ang bagong kasal. Hindi ako. Hindi ko rin nakita ang anumang paper doll.
Si Juyuan, nasaan ka? Kakabalik ko lang sa lungsod, may nalaman akong ilang bagay. Pagkita natin, saan ka, sa Hangzhou. Sa tingin mo, sino kaya ang naglagay ng paper doll na iyon? Baka ang tagabukas ng pinto. Tagabukas ng pinto. Kung may tagapagbantay, may tagabukas. May mga tao na nais na buksan ang pinto. Palayain ang mga bagay sa loob. Upang makamit ang kanilang layunin. Babalik ka na ba o ako ang pupunta? Babalik ako sa high-speed train bukas. Halika. Bumaba. Dito ka sa akin. Ang puno ng akasya ay madaling makaakit ng yin. Bakit nagtatanim ng akasya ang pamilya Hu? At sa timog silangang bahagi ng balon. Sa usaping Feng Shui, ito ay isang lugar ng pagtipon ng yin. Ang posisyon ng 7 bituin ay pinaghihinalaang pang-alis ng masamang espiritu. Ang 7 putik na buto ay tumutugma sa posisyon ng 7 bituin. Ano ang tungkol sa puno ng huway? Kung pagsasamahin ang posisyon ng 7 buto, talagang ito ay may hugis ng 7 ng mga bituin. At ang posisyon ng puno ng huway ay eksaktong nasa extension ng Tianshu at Tiansuan. Iyon ang direksyon ng hawakan ng 7 ng mga bituin. Ang puno ng huway ay isang tagapagpahiwatig ng direksyon. Saan ito nagtuturo? Pinto ng ilalim ng lupa. Pinto ng ilalim ng lupa. Tor ng Li Feng. Mula sa alamat ng misis. Hindi tama. Ang tore ng Li Feng ay talagang isang tore ng pagpipigil sa mga alamat. Ngunit ang pinipigil nito ay ang puting ahas. Ano ang kaugnayan nito sa bahay ng Hu? Ang balon ng bahay Hu ay maaaring hindi ang tanging pinto, kundi bahagi ng isang mas malaking pintuan. Maaaring may isa pang pinto sa ilalim ng Li Feng Tower. Kung ang dalawang pinto ay magkakaugnay. Kung gayon ang mga bagay sa balon ng bahay Hu, ay maaaring may kaugnayan sa mga bagay sa ilalim ng Li Feng Tower. Nahanap ko ang mga pahiwatig tungkol sa tagabukas ng pinto. Ito ay isang kulto na tinatawag na Duinmen. Aktibo noong panahon ng Republika, na espesyal na naghahanap ng iba't ibang pintuan ng yin at yang, na nagtatangkang buksan ang mga ito, upang makuha ang kapangyarihan sa likod ng pintuan. Si Ginoong Gu ay isa rin sa kanila. Dapat nga, naniniwala ang mga tao sa pintuan ng yin na ang likod ng pintuan ay ang kabilang pampang. Ito ay lugar na walang hanggan. Basta mabuksan mo ang pinto at makapasok sa kabilang buhay. Makakamtan mo ang walang hanggang buhay at kapangyarihan. Pero mas maraming pinto ang kanilang mabubuksan. Mas malakas ang paglabas ng madilim na enerhiya. Mas malaki ang sakunang maidudulot nito. Noong araw, ang aking master ay eksperto sa pagtugon sa pinto ng mga espiritu. Futsu. Shen Yuan. Bahay ng pamilya Zhu. Ito ay mga pintuan na sinusubukang buksan ng Duinmen. Isinara ng aking guro ang mga ito. Ngunit malinaw na hindi pa sumusuko ang Duinmen. Maaaring tama ang iyong hula. Ang mga tao ng Duinmen. Malamang nanais. Sa bayan ng pagbubukas ng bahay Hu at ang tore ng Li Feng. Pagsamahin ang dalawang lagusan. Para makabuo ng isang matatag na daanan ng yin at yang. Kung ganoon, malayang makakapasok at makakalabas ang mga nilalang sa likod ng pinto. Sa ika-15 ng Hulyo. Iyon ang araw na pinili nila. Sa Zongyuan Festival, bumubukas ang pintuan ng mga espiritu. Pinakamalakas ang yin energy. Ito ang pinakamainam na oras upang buksan ang portal. Kailangan nating pigilan sila bago iyon mangyari. Paano natin sila mapipigilan? Hanapin ang susi. Hindi natagpuan ng aking guro ang susi noon. Kaya't pansamantala niyang isinara ang pinto. Ngunit sinabi niya na ang susi ay maaaring nakakalat sa ilang mga lugar. Kailangan nating makuha ang lahat para tuluyang maisara ang pintuan. Ano ang susi? Hindi ko alam. Ngunit nalaman ko na ang Duinmen ay naghahanap din ng susi. Gusto nilang buksan ang pintuan gamit ang susi. Kung mauna tayong makahanap ng susi, magkakaroon tayo ng kontrol. Sabi ni Suyuking. Nabanggit sa tala ng kanyang lolo na maaaring may kaugnayan ang susi sa salamin. Salamin! May salamin ba sa bahay ng Hu? Hindi ko ito napansin nang pumunta ako. Siguradong may salamin sa pag-aayos ng ikakasal. At saka, si Suwan King ay nag-aayos ng buhok bago siya tumalon sa balon. Gamit ang jade na suklay. Maaaring bahagi ng susi ang jade na suklay. Possible. Kailangan nating bumalik sa bahay ng Hu. Maghanap ng mabuti. Pero ngayon, dapat tayong maghanda. Maaaring naroon din ang mga tao ng Duinmen. Maghiwalay tayo sa paghahanap. Si Shen Kingsh, pumunta ka sa pangunahing bahay at hanapin ang dresser at salamin. Pupunta ako sa likod bahay para suriin ang balon at ang puno ng huway. Wang Jiangwo, suriin mo ang silid at ang hardin. Mag-ingat ka. 2 tao sa isang grupo. Huwag mag-isa.
CJ, hindi kumpleto ang suklay na ito. Ang nawawalang bahagi ay maaaring dito ilalagay ang susi. Pero wala ang susi dito. Tingnan mo ang salamin, tingnan mo sa likod ng salamin. Ilagay mo ang suklay, subukan mo. Baka kailangan pa ng ibang bagay. Ilagay mo muna ng maayos. Magpatuloy sa paghahanap. Itong salamin. Parang ito yung nakita ko kay Zuen Yuan. Maliit na bilog na salamin. Talagang salamin ng espiritu. Paano nagkaroon si Suwan King nito? Maaaring may kinalaman ito sa kanyang pagkakabouncer. Marahil ang salamin ay bahagi rin ng susi. Ginoong Xi. Shen King. Halika sa likod bahay. Kanina gumalaw ng mag-isa ang bato. Gumagalaw ang pinto. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Maaaring nagsimula ng kumilos ang mga taong tatawid sa pintong madilim. Umatras ka. Ibigay mo sa akin ang susi, ang susi. Bumalik ka. Sukatin. Salamat sa pamilya. Pinigil ako ng guro mo ng 80 taon. Sukatin. Ngayon, ikaw na ang susunod. Sinalihan siya ng isang bagay mula sa likod ng pinto. Hindi ito karaniwang multo. Walang silbi, siya ngayon ay kalahating tao, kalahating multo. Karaniwang paraan ay hindi siya masasaktan. Susi. Kailangan ni Suwan Queen ng susi. Maaaring nasa Leafing Pagoda ang susi. Sarado ang pinto ngayon, ngunit ang Leafing Pagoda ay naitayo muli. Sarado ang Yuyuan, ngunit ang Leafing Pagoda ay naitayo muli, sarado ang B ngayon. Dati itong bukas, sarado ang pinto ngayon. Maaaring wala na ang orihinal na daang lupa. Maliban, nang bumagsak ang tore ng Leafing, ang mga ladrilyo ng tor ay ninakaw ng mga tao. Sinasabing ang mga ladrilyong iyon ay may kapangyarihang pang-alis ng masamang espiritu. Ang mga ladrilyo ng tor ay dapat ding naglalaman ng kapangyarihang pampigil. Posible kayang nakatago ang susi sa isang ladrilyo ng tor. Pumunta sa tore ng Leafing. Maaaring nasa ladrilyo ng tor ang susi. Aling ladrilyo ang tiyak? Hindi ko alam. Ngunit maaari itong hanapin. Ang larawan ni Suwan King ay kuha sa harap ng Leafing Tower. Hawak niya ang salamin. Marahil ang salamin ay makapagbibigay ng direksyon. Umalis. Tour ng Leafing. Talagang madalas pumunta doon ang lola ko. Sabi niya, nandoon ang kanyang kalahati. Kalahati niya. Sabi niya, ang mga tagapagbantay ay palaging magkapareho. Isa sa kabilang pinto. Siya naman nasa tabi ng balon. Isa pa ay nasa kabila ng tor. Kung lalabas ang tagapagbantay ng balon dito, maaaring lumabas din ang nasa tor. Hindi ko alam. Pero kamakailan, may mga kakaibang nangyayari sa Leafing Tower. Sa gabi, may naririnig na awitan mula sa loob ng tor. Musika rin mula sa Mudan Pavilion. Pumunta ang gwardiya para mag-check. Walang nahanap. Magkaparehong tagapagbantay. Ito ang dahilan kung bakit kailangang sabay na buksan ang dalawang pinto. Gusto nilang magkita muli ang dalawang tagapagbantay. Ganap na buksan ang pintuan. Sarado ang pinto ngayon. Maghanap tayo ng hiwalay. May 7 na palapag ang tor. Bawat isa sa atin ay may 2 palapag. Wang Jiangwo, hanapin mo sa unang palapag at sa paligid. Mag-ingat ka. Agad na ipaalam kung may kakaiba. Sinasabing sa muling pagtatayo ng Leafing Pagoda, gumamit ng ilang lumang ladrilyo mula sa dating tor. Maaaring naroon ang mga lumang ladrilyo. Ito na. Sino siya? Ikaw na naman. Bata, nagkita na naman tayo. Sa pagkakataong ito, kukunin ko na ang susi. Patay na si Ginoong Gu. Ngunit nandoon pa ang kanyang mga bagay. Bagamat naalis na ang lason sa iyo. Pero kaya mo bang pigilan ang tunog ng kampana ng kaluluwa? Bulong ng proteksyon. Pero gaano katagal mo itong mapipigilan? Ang bulong ng proteksyon ay kayang pigilan ang isang nakamamatay na atake lamang. Ngunit ang kampana ng kaluluwa ay patuloy na umaatake. Kailangan kong umatake pabalik. Ang kampana ng kaluluwa ay isang ataking tunog. Ano kung gumamit tayo ng mas malakas na tunog upang takpan ito?
Si Juan. Nahanap na ang susi. Si siya yun. Nagising na siya. Si Wan King ay 80 taon na. Sa wakas, nakapaghintay na ako sa'yo. Bakit naging tagapangalaga rin si Clickson? Dahil nandito ka. Sabi ko na kahit saan ka pumunta. Sama-sama tayo. Pareho lang ang kabila at dito. Ang mga tao sa Inyinmen, gusto niyong makuha ang susi. Maaaring ipagpalit ang buhay. 2 tagapagbantay lang. Akala mo natatakot ako. Paano mangyayari yon? Ito ay isang espiritual na salamin. Espesyal na kagamitan laban sa masamang espiritu. Ang mga bagay na dinadala ninyo sa pintuan ng mga espiritu. Sa harap nito ay basura lamang. Bata, ibigay mo sa akin ang ladrilyo ng Thor. Ito ang tunay na susi. Susi na kayang permanenteng isara ang pintuan. Ngunit kailangan ng 2 tao na gumamit ng sabay. Isa sa tabi ng balon. Isa sa tabi ng Thor. Wan King. Handa ka bang isara ang pintuang ito kasama ko? Matagal ko nang gustong tapusin ito. Hulyo 15, 12:00 ng gabi. Sabayan nating ipasok ang susi sa 2 pintuan. Ang pinto ay mananatiling sarado ng permanente. Ngunit bago iyon, kailangan nating ingatan ang susi upang hindi ito makuha ng mga taong nagdadala ng kadiliman. Kung nais mong umalis, manatili ka na lang. Huminga ng malalim. 15 ng Hulyo. Magkikita pa tayo muli. Malapit na ang oras. Ngayon na. Kaya, Lola, salamat sa iyo, batang babae. At mag-ingat sa pagdaan sa pintuan ng mga anino. Hindi sila titigil. Tapos na ang lahat. Konektadong bagay, salamin ng espiritu proteksyon susunod na misyon pahayag. Pondo ng produkto, espiritual na salamin kagamitan sa kalye pahayag ng susunod na misyon, pagkatapos ng 45 araw uri ng misyon, pagtutulungan ng grupo paalala, mangyaring suriin ang kaugnay na mga kaugalian ng sinaunang pagsubok. Pahayag ng susunod na misyon, pagkatapos ng 45 araw uri ng misyon, pagtutulungan ng grupo paalala, mangyaring suriin ng maaga ang kaugnay na mga presyo ng sinaunang bilang. Kakayahang iugnay, maaaring maramdaman ang lakas at estado ng buhay sa parehong bansa kagamitan, piraso ng bituin gamitin. Paglalarawan ng kakayahan, maaaring maramdaman ang lakas at estado ng buhay sa paligid kagamitan, piraso ng bituin gamit. Pahayag ng susunod na misyon, pagkatapos ng 60 araw uri ng misyon, huling labanan paghahanda. Huling labanan sa loob ng 60 araw. Darating ang dapat dumating. Kabanata 13, isang inusig na mag-aaral, kaso ng pandaraya sa pagsusulit, hindi pa natutuklasan ang katotohanan. Kabanata 14 hanggang 12, isang pamilya na maisyam na kasapi, masaker sa pamilya, hindi pa natutukoy ang salarin pahayag ng susunod na misyon.
Si Jia Zizan ay isang pinahirapang estudyante. Ang kaso ng pandaraya sa pagsusulit ay nananatiling nakabitin. Ang katotohanan ay hindi pa natutuklasan. Si Bai Jia Zi mula 1 hanggang 12, isang pamilya ng siyam, isang massacre. Ang salarin ay hindi pa natutukoy. Susunod na misyon, 60 araw mula ngayon uri ng misyon, huling laban pangitain. Nahanap ko ang punong tanggapan ng Duwang Yimen. Sa malalim na bahagi ng Shifang Mountain sa Yunnan. Tinatawag itong Yingsu. Doon ay isang labi ng isang sinaunang kulto. Nakuha ito ng Duwang Yimen noong panahon ng Republika. Hindi ito possible. Hindi ito posible, ito ay pinamamahalaan sa loob ng higit sa 100 taon. Paano ang depensa? Napakamaingat. May 3 antas ng depensa sa paligid. Ang unang antas ay isang natural na lugar ng lason. Ang pangalawang antas ay mga bitag at pamamaraan ng mga insekto na itinakda ng tao. Ang pangatlong antas ay pinangangasiwaan ng mga misteryosong puwersa na nagbabantay sa iba't ibang kakaibang nilalang. Ang pangunahing lugar ay isang ilalim ng lupa na palasyo. Ayon sa mga tala ng guro, nasa pinakaloob ng palasyo ang banal na bagay ng puwersang ito, na kayang pilitin ang daan. Sa pagitan ng yin at yang gamit ang espesyal na kagamitan. Kailangan nating sirain ang bagay na ito. Hindi lang natin ito sisirain, kundi dapat din nating gibain ang buong punong templo. Hanggang sa isang araw na lang ang pag-iral ang daang yin-yang. Maraming mga pintuan ang maaaring buksan nila. Delikado ang sitwasyon, hindi ito maaring ipagwalang bahala, ang bahay hu ay isang maliit na bahagi lamang. Ang bahay hu ay isang maliit na bahagi lamang. Hindi nila alam kung gaano karaming lugar ang kanilang nasira sa mga nakaraang taon. Tayo lamang 2. Hindi. Ang laban na ito ay ang huling labanan. Dahil binigyan tayo ng sistema ng babala. Ipinapakita na ito ay isang malaking gawain ng koponan. Nakipag-ugnayan ako kay Wang Jiangwu, Lin Xiaowei, at Professor Xu Guangyuan. Nagsabi rin si Zhao Ming na handa siyang tumulong. At si Professor Sun. Nasa ospital siya para sa mga maisakit sa pag-iisip. Ang pagkasira ng hunyo at ang mga epekto ng pag-aangkin ng sinaunang bangkay. Mahirap na siyang magbalik sa dati niyang katinuan. Pero, may ibinigay siya sa akin habang malinaw pa ang isip niya. Ito ang resulta ng pananaliksik niya noong kabataan niya. Detalyado nitong naitala ang tungkol sa istruktura ng organisasyon ng duyan ng anino. Mga karaniwang ginagamit na itim na mahika at mga posibleng kahinaan. Kasama rin dito ang detalyadong mapa ng Yingsu. At narito ang plano ng ilalim ng palasyo. Ito ay ginawa niya ilang taon na ang nakararaan. Nang siya ay sumisid sa Duinmen bilang isang undercover. Halos nawala ang buhay. Ano ang kanilang banal na bagay? Ito ay ang tunay na salamin ng yin at yang. Na iba sa mga kopya na hawak natin. Ang salamin na iyon ay ginawa ng unang leader ng Duinmen. Maaaring puwersahin ang paghiwa ng hangganan ng yin at yang. Buksan ang pintuan. Ang balo ng bahay hu. Ang ilalim ng Lifeng Pagoda. Lahat ay may mga bakas ng salamin na ito na binuksan. Kaya ang kailangan nating gawin ay pumasok sa pangunahing pintuan ng Duyin. Hanapin ang salamin ng yin at yang at sirain ito. At pagkatapos ay lutasin ang natitirang 12 na kaluluwa. Kumpletuhin ang pagbabawal sa pagsasalita. Tama. Ngunit bago iyon, kailangan muna nating tapusin ang huling bahagi ng pagbabawal sa pagsasalita. Tanging kapag ganap na naalis ang pagbabawal sa pagsasalita, maaaring lubos na maipamalas ang kakayahan ng tagapag-record, nang hindi naabala ng mga pagnanasa ng mga kaluluwa. Mahal na bayani Chen Tiezu, namatay noong 1948 sa Eagle Beak Cliff, para sa tagumpay. Sugod, muling ililibing ang aming mga labi. Ibinigay ang medalya ng kagitingan sa tanggapan ng mga veterano. Natagpuan namin ang mga alaala ni Xiaohua sa templo ng Diyos ng Ilog sa ibaba. Kalaunan, natagpuan ang mga magulang ni Xiaohua na matanda na. Dalhin sila sa templo ng Diyos ng Ilog. Paalam, Mama at Papa. Sinuri namin ang mga lokal na tala at mga kaso noong panahong iyon. Ihahain ang mga nahanap na ebidensya sa Departamento ng Pananaliksik sa Kasaysayan. Ang pangalan ni Li Wenyuan ay muling isusulat sa talaan ng mga kilalang tao sa lokal na tala. Hindi ito karaniwang pagpatay sa tao. Tingnan mo ang kanilang mga katawan. Ang matanda ay namatay sa takot. Ang matanda ay namatay sa kakulangan ng hangin. Ang panganay na anak na lalaki ay pinugutan. Ang pangalawang anak na lalaki ay pinasok ang puso. Ang panganay na manugang ay nalunod sa timba. Ang pangalawang manugang ay nagbigti. 3 apo ay nasunog, inilibing at sinaksak. Duyan men.
Malamang, noong unang bahagi ng Republika, aktibo ang Duyanmen. Kailangan nila ang ganitong matinding pagpatay para magluto ng isang masamang bagay o buksan ang isang pintuan. Ginamit ng mamamatay tao ang buhay ng siyam na miyembro ng pamilya Zhu bilang alay para likhain o ayusin ang salamin na iyon. At ang salamin ay dinala pabalik sa punong tanggapan ng Duyanmen. Naging kanilang banal na bagay. Ang siyam na kaluluwa ay hindi lamang mga biktima, kundi mga biktima rin ng masamang sining ng Duyanmen. Kailangan nating ipaglaban ang kanilang karapatan. Hanapin ang katotohanan. Wasakin ang salamin na iyon para sa huling siyam na kaluluwa. At ang huling laban ay iisa. Kailangan lamang sirain ang salamin ng yin at yang. Doon lamang sila makakapagpahinga ng tunay. Dumating na sila, mag-ingat. Ang kanilang mga alaala ay nahawahan ng galit. Walang silbi. Ang kanilang mga alaala ay nasumpa ng daan ng mga anino. Maliban kung sirain ang salamin ng yin at yang. Kung hindi kailanman makakalaya. Hindi pwede ang ganito. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Sa ngalan ng tagapag-record, tawagin ang mga kaluluwang nakapagpahinga na. Tulungan akong aliwin ang aking kapwa. Tapusin ang mga sanhi at bunga. Ate, makakauwi na ba tayo? Ayos na. Makakatanggap ng parusa ang mga masama. Maaari na kayong umalis ng walang alalahanin. Okay lang ba? Okay lang. Medyo pagod lang. Handa na ba kayo? Handa na. Ano man ang buhay o kamatayan. Simulan. Pagkatapos ay kumilos ayon sa plano. Wang Jiangwo, Laoje, Zhao Ming. Kayong tatlo, bantayan ang labasan. Pigilan ang sinuman na tumakas o may mga sumusuportang tao sa labas. Professor Xu, Lin Xiaoyi. Kayo ay mag-abot sa gitnang bahagi. Asikasuhin ang mga posibleng sugatang tao. Ako at si Shen Qingge ay pupunta sa pinakamalalim na bahagi para hanapin ang Yin Yang Mirror. Bumalik ng buhay. Dambana ng mga bangkay. Gumagamit sila ng buhay na tao para gumawa ng masamang bagay. Dumating na, ayon sa plano. Kami ang haharang. Ipagpatuloy ni Shen Qingge ang pagbaba. Talon. Epektibo. Hindi ito tatagal ng matagal. Mabilis kayong umalis. Kami ni Xiaolin ang bahala dito. Guru Zhou. Classmate Shen, magkikita na naman tayo. Hindi. Ngayon, dapat kitang tawaging ginoong tagapag-record. Ikaw ay tao ng Duyanmen. Tama lang. Ang aking ama ay isang nakatatandang elder ng Duyanmen. Lumaki ako sa loob ng sekta. Pumunta ako sa arkhivong palasyo para. Mas madali kong mahanap ang impormasyon tungkol sa iba't ibang sekta. Kaso ni Chen Xiulan. Ang balo ng bahay Hu. Sila ang pinangunahan ko para suriin. Bakit? Dahil kailangan ka namin. Kailangan mong tumingin sa salamin upang ganap na ma-activate ang kapangyarihan ng salamin. Buksan ang tunay na pintuan patungo sa kabilang panig. Sa nakaraang 300 taon, nakabukas na kami ng 17 na pintuan. Ngunit mga maliliit na pintuan lamang. Maaaring makakuha ng mga pira-pirasong lakas. Tanging ang salamin ng yin at yang ang makakapagbukas ng pinakamalaking pintuan na nag-ugnay sa pangunahing pinto ng kabilang dako. Kailangan ng espesyal na lakas upang ma-activate ang salamin. Ang mga mata ng tagapag-record ang pinakamainam na susi. Huwag kang mangarap, anak ng pamilya Xi. Halos sinira ng guro mo ang buhay namin noon. Sayang, patay na siya. Sobrang bata ka pa. Subukan mo kung bata ako o hindi. Naghahanap ng kamatayan. Tama nga, ang galing. Pero gaano karami ang kaya mong sirain? Kailangan lang itong sirain. Hindi ito ang tamang paraan. Si Rain. Huwag siyang payagan. Bata ka pa masyado. Talagang kahanga-hanga ang mata ng katotohanan. Ngunit mababaw pa ang iyong kaalaman.
Hindi mo talaga maipapakita ang tunay nitong kapangyarihan. Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa akin. Si Juyuan, matanda, akala mo ba papayag akong magtagumpay ka? Si Juyuan, magtiis ka. Si Lin Xiaowei ay nasa itaas lang. Maililigtas ka niya. Wala nang silbi. Sinunog ng Zuxifu ang lahat ng lakas ko. Hindi mangyayari yon. Sabi mo, sasamahan mo ako. Hindi mo pwedeng baliwalain ang sinabi mo. King Je, pasensya na. Hanggang dito na lang ako makakasama sa'yo. Huwag. Makinig ka sa akin. Hindi pa nasisira ang salamin ng yin at yang. Kailangan mong tapusin ang misyon. Si Juyuan. Natapos na ang misyon. Si Juyuan, nagawa ko ito. King Je. King Je. Xiaowei. Gising ka na. Napakabuti. 3 araw ka nang nawawalan ng malay. Akala namin ay Si Juyuan. Nang matagpuan namin si Ginoong Xi, siya ay dinala namin siya pabalik. Ngayon ay nasa ospital na. Tama nga. Hindi ito panaginip. Totoong namatay siya. Dalhin mo ako sa kanya. Pero ang katawan mo. Dalhin mo ako. Si Juyuan. Sinabi mong sasamahan mo ako hanggang dulo ng landas na ito. Paano mo magagampanan ang iyong pangako? Kung maaari kong ipagpalit ang buhay ko para sa buhay mo. Sana ay ganun. Xing Shai. King Ji. Hindi ako namatay. Hindi ka namatay. Maligayang pagbabalik. Gumamit ka ng kabaligtaran ng sanhi at bunga. Bilang tagapagtala, pinalitan mo ang isang buhay. Sobrang sulit. Ikaw na tanga. Pareho lang tayo. Hindi ka ba nagligtas din sa akin mula sa isang atake? Kung isang araw, nandyan na naman ang sistema para sa'yo. Sasabihin ko sa kanya, ngayon ay isa akong ordinaryong tao. Hayaan na lang niyang maghanap ng iba. Paano kung hindi siya makinig? Kung ganoon, ipatawag siguro Xi, para itaboy ang masama. Mabuti na lang, itataboy ang masama. Ipapangako kong magiging ligtas ka magpakailan paman. Marami pang mga lihim sa mundong ito. Ngunit ang mga bagay na ito ay wala nang kinalaman sa akin. Ngayon, ang gusto ko lang ay makasama si Juyuan. Upang masiyahan sa bawat ordinaryong araw. Ito, ang gusto kong katapusan.